Sa hirap ng buhay, ang edukasyon at kalusugan madalas ay hindi na lang pinaglalaanan. Kaya malamang biyaya ang mga kagaya ni Dr. Erlinda Mauricio, hindi lang sa mga kabarangay niya, kundi sa buong lungsod niya. Sa ospital at eskwelahan na kanyang itinatag, marami ang nabubuhayan ng pag-asa. Ang pagmamahal ng isang ina para sa mga anak at mga kabarangay niya, ating pakinggan dito sa Bidang Noypi. Ayun naman! Kanina ko po ito kinakakausap si Dr. Erlinda Mauricio. Magandang umaga po. Magandang umaga naman. Ang ganda ng inyong ginagawa para sa inyong mga kabarangay, Doc. Pero syempre unahin ko muna, gaano nakatagal po kayong nasa medical field bilang doktor? Bilang doktor, 50 years in service. Talagang simula nung mag-graduate ako, until now, kahit ako may edad na, talagang nagsaserve pa sa pamilya, sa community, sa lahat ng nangangailangan. You know, hindi na nawala sa puso niya ang pagkalinga, no? At eto, alam niyo po ba na hindi niya talaga pangarap to? Nagkwentuhan kami Abay, sino bang pumili nitong field na pinasukan mo? Si tatay kong mahal. Si tatay kong mahal. Paano niya po, naikwento po ba niya sa inyo? Bakit niya naisipan na dalhin kayo sa ganitong field? Wala bawal magtanong. Bawal Nung mga panahong yon, boomer diba, susunod sa magulang. Siyempre. Pero kayo ho ba, dito sa inyong napuntahang field, meron ho bang pagsisisi? Meron bang, dapat hindi ito yung pinili ko kasi meron akong iba pang gusto. Ano ho ba? Ito muna, ano ho ba yung gusto nyo talagang maging nung kayo'y kabataan pa? I want to be a teacher. Diba? Pero as doctor, pwede ka ring maging teacher Magtuturo ka din So walang pagsisisi. Nakita mo kung ano ang dahilan ng tatay mong bakit ka nasa field na ito. Walang pagsisisi dahil si tatay kasi masyado yang humble, masyadong matulungin. At ito nga ay itinuloy-tuloy mo na. Pero gusto ko pong malaman gaano katagal po ang ginawa po ninyo para maabot nyo po ang inyong pagiging doktora. During our time, 9 years. Tagal! 9 years. 9 na taon na puro hirap. Talagang nagdaan ako sa butas ng karayom, ika nga. Pero bakit ho, yung katulad ninyo ay hindi po bumigay? Dahil kahit na dumaan pa kayo, kahit gumapang pa kayo sa hirap, hindi ho kayo bumigay. Kasi ang kanyang mga magulang, ang tatay niya ay farmer at ang kanyang nanay ay housewife. Pero nagtatanim sa backyard. Yes, para yung tinanim niyang kamote, later on, may talbos yan. Isa-isa niyang kukunin yun, tatali, ibebenta. Ganun ka lumaki at ganun ka nila napag-ari. Yes. Pati yung mga dahon ng saging, pipitasin niya yun, titiklupin niya yung maigi. Bebenta rin. Bakit ho naging posible para sa iyo na makatapos ang pag-aaral at naging posible para sa mga magulang ninyo na tustusan yung ganyang, kasi mabigat yun sa bulsa Pero nung araw kasi, maliit ang tuition fee. Imagine, first year ako, 700 lang. Doc, mabigat yun noon. Baka 100,000 yun noon. Pero ngayon, yung isang anak ko, first year, 150,000. Exactly, that's what I'm saying. Dahil yung kanyang mga anak na tatlo ay nasa medical field. Yes, oo. Anong pakiramdam na yung mga anak po ninyo ay tinuntaon yung inyong naging goal? Ay, walang pagsidlan ng kaligayahan ng aking puso. Dahil anytime na ako'y kunin na ni Lord, I am very happy na iiwan ko yung mga anak ko na stabilize na sa buhay nila. Pwede ko na silang iwan anytime, pero Lord, wag muna.
No, because bakit hindi? Bakit binibigyan ka pa rin ng Panginoon ng ganyang buhay? Abay, marami kang mission na ginagawa rito. Marami kang advokasya na ginagawa. Ano-ano po ba kayo na huwang magkwento? Siyempre, as a doctor, marami kang extended families na gagamutin mo ng libre. Ay, sasabihin ko naman, ay, wala akong gamot ha. Bilhin nyo na lang, ang libre na lang konsulta, kahit may gamot ako. O, diba? Oo, kasi ito yung dapat natin tandaan, 'di ba? Yung mga nag-iisip parang, ang doktor naman pwede naman talaga maglibre. Totoo naman talaga 'yon. Pero sakripisyo na rin po 'yun para sa kanya. Narinig niyo po? 9 years 9 years ang ginugol para maging doktor. Pero binibigay niya, meron kang ibinibigay na kumbaga tulong sa iyong mga kabarangay. Bakit naiisipan niyo na tumulong? Tapos may mga scholar din kayo pala. Maraming scholar. Kasi pag hindi mo sila tinulungan, ano mangyayari sa mga bata? Diba? Matulungan mo sila, makatapos sila ng pag-aaral. Para bang yun ang aking... Ay, hindi lang pala 3 ang anak mo! Ba't mo sinasabing 3 lang? Ang dami mo palang anak! Mga anak sa labas. Mga anak sa labas na minamahal po niya para po matulungan niya. Okay, nagpatayo po kayo ng school and at the same time, yung hospital mo na, and then naging school kalaunan. Bakit niyo naisipang gawin niyo? During that, kasi itong building up and down. Nung ang school ay medyo gusto nang sumemplang, in short. Kasi ang dami ng pasyenteng, alam mo na, may tumatakas pa. Hindi ko na ginamit yung second floor. Ngayon, dumating yung kaibigan ko. Sabi niya, tita, ba't hindi mo gawing school to para mag-umpisa ka? Sabing ganun, para later on, gaganda yan. Which is nangyari na nga. Abay, bakit naman hindi? Kasi may golden heart kayo Tinulungan din kayo ng Panginoon. Okay, sa ngayon po, sino ho yung inyong katuwang? Dahil po yung kanyang age ngayon ay teenager. Ay, sino ang katuwang ho ninyo rito ngayon? Siyempre. Yung 2 anak ko. Pareho silang nurse kasi. Oo. At yun na yung tumutulong sa inyo. Sila na yung namamahala. Ako na yung consultant lang. Nako, wag mong nilalang konsultant. Ang hirap mag-consultant. Pero ang tanong, kahit na teenager siya, ayaw pa rin niyang magretiro. Ano ho ba ang meron dito sa inyong parang field at hindi nyo maiwan? Parang hinahanap ng katawan mo, in short, ng isip mo. Siguro pag ako'y nagretiro sa bahay lang, baka maaga akong magka-Alzheimer's. Diba? Parang exercise nyo na rin ito. Tapos, gusto kong mag-exercise, akyat, panaog hanggang 4th floor. O, diba? Ito yung gusto ko pong itanong sa inyo, lalo na ngayon, ma'am, kasi kanina napagkwentuhan namin, medyo nalulungkot din siya sa ilang kabataan na parang hindi nagpupursige ng husto, hindi kagaya nung panahon daw niya na talaga namang wala, kahit magutom ko siyang pumapasok pa rin ng school. Ano ang iyong mensahe sa mga estudyante na nahihirapan na pasukin ang field na to, na magpursige ng husto? Siyempre, kinakausap namin pati magulang. Para yung magulang mismo ang mag-kumbinsi sa mga anak. Na iba yung may natapos ka. For their future. Maraming salamat, Doktora Mauricio! Abay, ito na! Abay, bibigyan ho namin kayo ng sertipiko ng pagkilala. Ito po ay ginagawad kay Doktora Erlinda Mauricio para sa pagbabahagi ng kanyang kaalaman at kalinga bilang isang doktor na walang sawang tumutulong sa kapwa at sa pangarap ng mga mag-aaral. Ikaw talaga ay isang certified bidang Noibidok! Tanggapin niyo po itong munting sertipiko namin mula po sa Net25 at Love Tony Peta Nervasa. At meron... Hi! Mga ka-Net25, this is Love Anyo Verbo for more love, Tony Pet and Nervasa update.
updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.